Nahihirapan ka din ba mag-apply ng Photoshop? Kumukulubot at di pantay kapag naglalagay ka nito? For this tutorial ay may different methods ako na ituturo. Although alam na ito ng karamihan, pero ituturo ko pa rin sa inyo para dagdag na rin sa kaalaman ninyo. Pero bago tayo magpatuloy ay mag-intro muna tayo. Paper Blink Colors. Hi mga kapapel, kamusta po kayo? Pagpasensyahan nyo na po dahil walang kortina sa likod ko at sobrang messy tingnan dahil isa sa mga customer ko ang humiram nito at hindi ko naman siya pwedeng hindian dahil siya yung nagpagawa ng styrofoam backdrop sa akin at ito yung first ever na gawa kong styrofoam backdrop at sobrang thankful ako dun sa customer na yun dahil siya yung unang nagtiwala na magpagawa sa akin noon. At syempre, kailangan natin i-pleasure at i-welcome yung customer na yon para pagkatiwalaan tayo at balik-balikan nila yung ating shop. Anyways, bago tayo mag-start sa ating tutorial ay huwag mo namang kalimutan na i-like itong video at i-subscribe mo na rin ang aking YouTube channel at i-click mo na rin yung bell button sa baba para updated ka sa mga susunod pang mga videos. So, proceed na tayo sa ating tutorial. So, may 4 na methods ako na i-share sa inyo. Una is, ito yung lagi kong ginagawa palagi. So, kumuha muna tayo ng Photoshop and itong printed na sticker. So, bago tayo maglagay ng Photoshop, make sure na naka-off muna yung ating laminator. So, saka muna natin ilalagay yung Photoshop. Then, saka natin siya i-run. So, make sure pala na naka-cold siya. Then, mamaya i-forward natin. Then, saka natin siya i-on. So, sa pag-run pala is, kailangan on and off yung gagawin natin. Para may makain lang siya na kaunti dito sa may taas. So, tulad nito. So, on muna natin, tapos i-off natin bigla. Yan. May makain lang siya na kaunti, tapos pag hinila natin is, hindi na siya matatanggal. So, okay na ito. Saka natin siya ipipil. So, ipipil natin siya. Then, ilalagay natin ito sa likod. Yan. Then, saka natin kukunin yung sticker. Ilalagay natin to. Dapat pantay siya para hindi magkaroon ng bubbles. Yan. Then, saka natin siya i-run. So, yan. Ito na yung ating unang methods. Itong methods na to is hindi pwede sa borderless dahil hindi malalagyan yung dulong papel. So, ito yung pangalawang methods ang pwede sa kanya sa mga borderless. Pangalawang method is magpipil tayo ng kaunti dito sa may top. Yan. Then, saka natin siya kahit kaunti lang na mapil. Yan, ganitong klase. Then, kunin natin yung printed na sticker. Papatong muna natin siya dito. Then, saka natin siya saka natin i-apply itong Photoshop.
So, ganito pala paglagay. Ayan, ganyan dapat. So, ipapantay natin siya. So, yan. Saka natin siya ilalagay sa laminator. So, isusuksok ulit natin siya dito. Then, dapat sagad ulit. Then, ililikod natin ito. Then, hawakan lang natin siya. Then, lalagay natin to sa likod. Then, may sobra ditong papel. Ito yung hihilahin natin kapag ino na natin. So, saka natin siya i-on. Tira na natin to. Dapat naka-cold siya dapat. Forward. Then, on na natin. So, yan. Ganyan lang ang paghila. Actually, hindi natin siya hinihila. Laminator mismo ang humihila sa kanya. Nahawakan lang natin siya para hindi siya maipit. So, ito yung ating pangalawang methods. Sa pangatlong method is kailangan lang natin pagpatungin itong dalawa. So, itong sticker ang nasa ilalim at itong photo top ang nasa ibabaw. So, ganyan lang. Papatong muna natin siya para mahagip lahat ng photo top yung sticker. Parang katulad, pwede din ito sa borderless. Much better nga ito sa borderless eh. So, yan, pinatong ko lang siya. Then, lalagay ulit natin siya sa laminator. Suksok ulit lang natin dito. Then, naka-cold siya. Dapat make sure naka-cold ha. Then, forward. Then, saka natin siya i-on. Kapag nakakalahati na siya is, kailangan i-off natin siya para makat natin yung backing nung photo top. So, konti pa. Then, stop na natin. Kuha tayo ng scissor para magupit yun. Itong backing ng photo top ang gugupitin natin. Tipil lang natin siya. Yan. Then, saka natin siya gugupitin. Oops. Patayin muna natin yung electric fan at so, yan, nagupit na natin. Saka natin siya bibitawan. So, yan. Then, saka natin siya i-reverse. Pindutin natin itong reverse. Then, saka i-on natin. I-off natin. Kapag nakita na natin na lumabas yung ating pinagupitan, saka natin siya i-off para ma-fill natin itong natitirang backing. So, tipil lang natin to. Then, saka natin siya ulit i-forward. Then, saka i-on ulit natin. Yan. Hawakan lang natin itong photo top. Backing ng photo top. So, yan.
So, yan. Ito na yung ating pangatlong method. So, itong pang-apat na method is kung wala kang laminator, is i-manual na lang natin. So, kailangan lang natin ng squeegee para mahagod siya. So, ipipeel off lang natin itong photo top. Itong top lang ang ating ipipeel. Yan. Saka natin ilalapat sa ating sticker. Then, gamitin natin itong squeegee para mahagod siya pa baba. Dahan-dahan lang. Saka natin siya unti-unting hilahin yung backing ng photo top para mas hagod natin yung so yan, dapat maayos yung ating paghagod kasi kung hindi maayos ang ating paghagod is yan, magkakaroon ng bubble. So, hindi kasi ako sanay ng ganitong method kasi ang ginagawa ko method is yung pangunang method na ginawa natin kanina. So, mas nadadalian ako dun. So, yan. Pero ganun lang naman, dapat hindi siya magkaroon ng bubbles para maganda yung output natin. Yun lang. Hoping ay may natutunan naman kayo sa tutorial ko ngayon. At kung may recommendation, suggestion, or question man kayo ay please comment down below para magawa ko yan sa abot ng aking makakaya. So yun lang. Lagi lang nating tatandaan, keep learning, keep growing. Lahat ay napapag-aralan at lalago din ng ating business balang araw. So thank you for watching. Bye-bye! Pagpasensyahan nyo na po dahil walang kurtina sa likod ko dahil anyways bago tayo magpatuloy sa ating tutorial ay kung itong video at subscribe start sa ating tutorial ay wag man so proceed na tayo. Hoping ay may natutunan kayo lahat ay napapag-aralan at lalago din. So yun lang, lalago din